Film tayo, guys. Hey guys, welcome back to my channel. So today ay sit down vlog na naman. Dito po tayo sa airport for today. As you can see. Yan. So, dito po ako ngayon sa Tbilisi na airport, international airport. And nais ko lang share sa inyo yung aming karanasan. So, karanasan, you know, may certain kwento about our trip dito sa Tbilisi because it's somehow like parang siya, bittersweet. Kasi isa na rin pong paalala sa ating mga kapwa tourist. So I'm with me tourist also from USA and Thailand, sir. I just want to hear also your story regarding what happened. The same to us also. So that everybody will be alert. Can you share us your story, sir? Yes, so we were leaving our apartment or hotel, and then as soon as I get on the street, 3 kids start coming up to me, grabbing on me, climbing on me, holding me, pushing my daughter. And then when I went to pick up my daughter, I noticed my wallet's gone. So. And there is cash and cards. Yeah. So they took $700 in cash. Luckily they didn't take my card, but yeah. Okay, thank you, sir. Actually, we are here in front of the police station because we reported the incident, but it's like, okay, we just wait. Yeah. We just wait for, I don't know. So, yeah. Thank you so much, sir and ma'am. Mom is coming from Thailand. Right, yeah. Yeah. And then sir is coming from the US and they have the Swimak! Sawadika! Thank you. Thank you, guys. Thank you. I appreciate it. Thank you so much. Thank you, guys. So I'm with the other tourists also. Then we just want to share with you some alarming happening here in Georgia. He is actually from Dubai. So he will be sending us the story in English and in Arabic. Yes, Right? sure. So- You have a channel on YouTube? Or? Yes. All right. So I will be posting this one on YouTube, no problem, right? Yeah, no problem. Okay. And I will write it in English and Arabic. Okay. Alright. Thank you, sir. Welcome. Thank you. If you are planning to visit Georgia, ito isang paalala sa inyo na nais ko talagang i-share para ma-aware kayo. Kasi may masamang nangyari po sa amin. Actually, yung namin dito, dumating kami ng December 23. Arrival pa namin, hindi official tour. Ngayon, nung pagkalapag namin dito sa Georgia, hapon, like, we still have time para bumili ng internet SIM, palit ng pera, dito yung currency, lari. So ngayon ang nangyari is during December 23 ng pagkahapon, ako kasi nagpa-exchange na ako ng pera para sa currency dito sa airport pa lang. And then bumili na rin ako ng internet SIM which is ano nga yung SIM ko? Ilagay ko, nakalimutan ko, parang Silknet ata yun. Ilagay ko na lang dito sa description kasi nakalimutan ko yung ano. Maganda siya, guys. Actually, I would recommend also na yun ang gagamitin nyo. Yung internet SIM lang, wag na yung mga pang-calling kasi kahit na, like, for example, yung nag-travel kami sa Armenia, like, away from the border, mga ilang, meron pa rin siyang signal. So, basically, I would recommend yung Silknet. So, balik tayo dun sa kwento ko. Bumili na ako ng internet SIM. So, ang aking kasama ay gusto niyang bumili at mag-exchange ng pera doon sa mismong city. Kasi nga, totoo din naman, mas malaki yung palitan ng pera doon sa mga bangko compare sa airport. So, to make the story short, pumunta na kami doon sa bangko, nagpa-exchange na-exchange na rin siya yung pera niya. At bumili kami ng internet SIM. Ngayon, okay na. Paglabas namin doon sa Rustaveli Street, yun talaga yung busy street doon if sa knowledge ko lang. So, ang nangyari guys is, naglakad kami doon. Hindi namin alam kasi na meron palang mga kabataan dito na nagsasalisi. Yung mga tinatawag nilang gypsy. Ito yung mga bata na, grupo sila ng mga bata na
ang gagawin nila sa inyo ay lilituhin kayo kasi marami sila eh. Yung isa humahawak sa ano mo, yung isa parang actually hindi ko iniisip na ganun sila kasi at first kasi nagpicture-picture kami, parang nakipaglaro lang sila pero ano pala modus, ganun pala talaga yung pagkaano nila, approach ng pagnanakaw. Actually kasi yung nangyari is nanakawan po kami lahat ng aming pera. To tell you honestly, it was a very horror story in the first day namin. Talagang very traumatic as a first-time tourist in this country. I really felt bad and super yung experience, napaka-traumatic po. So as in totally yung lahat ng pera namin kasi what happened is pagka doon pa lang sa Saudi Arabia, binigay ko na yung pambayad ko sa tour sa kasama ko. So siyang naghawak ng pera at sa kanya din nakuha yung pera ng mga bata. So guys, especially if you're roaming around the city, sa Freedom Square kasi doon na nangyari sa Rosaville Street. So, kailangan yung ilagay nyo sa pinakailalim yung pera, yung, di ba, mag-coat, ilagay nyo sa loob, tapos i-button nyo para hindi agad kung kaanuhan ka, hindi agad makuha. Tapos, one more thing is, kasi nagpa-change siya ng pera. So, nalagay niya sa isang bag. Actually, bit-bit din naman niya yung bag. The thing is, we're not aware of those type of salisigang na meron pala dito. As in, nasimot talaga yung pera namin, nakakayak. And then, yung nangyari is, may tumulong sa amin, report namin sa police. Pag-report namin sa police, pumunta yung police, kinausap kami. Ito pa, meron pang language barrier with police, at saka sa amin, kailangan pang talagang mag-translator. Pero pumunta kami ng police station, we spent like 3 to 4 hours doon nagantay. And as bago dito sa lugar nila, hindi namin alam anong gagawin. So nagantay lang kami sa ng police. Ang nangyari doon is yung police, binigyan lang kami ng police report, parang certification na nanakawan kami. Tapos kung mag-claim daw kami kung saan kami mag-claim yun ang gagamitin. Generally, wala po talagang nangyari na response or like rescue sa police. So syempre dahil nandito na kami sa Georgia, ang aming pa namang duration of stay is 2 weeks. Therefore, kailangan namin yung talaga ng aking kasama, gusto na niyang umuwi na lang kasi nga saan kami namin, 'di ba? Wala nang pera. As in simot talaga. Yung natirang pera is yung pina-exchange ko na lang, 'di ba? Pagdating namin nag-exchange ako. Hindi naman nakuha yung pera sa akin, yung sa kanya lang naman. Pero kasama doon yung pera ko, yung sa kanya. Ang nangyari na lang is tumawag na lang siya sa kanya. Nagpatulong na lang siya sa mga relatives or sa kanyang immediate family. Na-rescue naman. Na-rescue naman kami financially. Pero yun na nga, parang doble di ba? So, it was very memorable. It was very traumatic. Pero generally speaking, talaga guys, I would recommend that you have to visit Georgia, especially when you are in the Middle East kasi mas easier yung mga requirements, mas easier ang pagpunta mo dito sa Georgia. And of course, nakaka-enjoy na ma-experience yung mga pa-winter, yung mga pa-snow, di ba? Yun naman talaga yung natin, di ba? Parang for the social media ang first and so, yun lang. I would recommend na talagang once in a lifetime makapunta tayo or ma-experience natin yung mga ganitong gift sa sarili. Actually guys, it's gift ko to sa sarili ko for my birthday, 31st birthday. Hindi ako nag-celebrate ng birthday, sinave ko na lang yung budget ko to this trip kasi naisip ko rin naman na for change, that's the reason why na I have to be here. I have to select dates na including Christmas and New Year dito kami para ma-experience ko naman. Kasi imagine, 10 years na rin ako sa almost 10 years na rin ako nag-celebrate ng Pasko and New Year sa Saudi Arabia. And looking back sa mga years na previous years, hindi makatulad ngayon ng Saudi Arabia. Ngayon ay medyo okay na, pero at least somehow ma-experience natin outside Saudi Arabia and Philippines. So actually guys, ito ang first time kong mag-tour ng outside Philippines na hindi siya, tour siya, hindi siya trabaho. Kasi yung Saudi Arabia, okay, given nakapag-abroad, and then, kasi trabaho yun eh. Dito, like a tour lang siya. So, hopefully, I'm looking forward for the next years to come na magkaroon na rin tayo ng
Yung mga pa-tours, Ito yung masasabi ko sa inyo, kung pupunta kayo dito, just take good care of your things, so your belongings, especially yung pera, dahil anong gagawin mo dito kung wala kang pera. And of course, since nakapunta na ako dito sa Georgia, I'd like to recommend something na I think na makakatulong sa inyo. Just comment kung ano yung mga questions nyo. I have vlogs for requirements, and soon I will upload yung syempre mga gala, mga for the gala ang person. O, diba? So, ngayon ay, separate to kasi babala. Separate video para sa ating mga precautionary measures. So, I guess that's it for this episode. And pauwi na ako. Today's January 4 and my flight is 12:50 p.m. and I will be in Saudi Arabia at 3:40, I guess, like that. No? English ang person. So, ganun. Okay. And I guess that's it for this episode. Have a great day and God bless. Bye!